Magagandang tanawin. Yan, magandang araw ulit mga brothers and sisters. So, may dinaanan kami dito. Isang bahay. Yan sa, ayan po. Bahay na yan. Nandun yung ating mga sisters bigay ng tulong. So, kami ni Madam Yula ay nandito. Kakabalik niya lang dito sa Davao galing sa Cebu sa kaniyang pinagmulaan. At may napansin po ako dito mga brothers. Pakita natin. Yan o. Ang gagandang tanawin. Ayan. Napakaganda po. So, ang lugar po na ito ay karugtong nung pinuntahan namin doon kanina. Sa sitio Tuhis. Sitio Tuhis. So, nang pauwi kami, may nakita kaming bahay dyan. Kita natin. Ayan po. Ayan, may nakita kaming bahay. At tingnan ng sister natin. So, may nakatira pala dyan. Kaya huminto kami at pinuntahan. At ayun, binigyan ng tulong ng pong biyahero ni Sir Paul at ng team. And doon po sila. So tayo dito. Yan, so tayo dito po ay siyempre nasa likod ng kamera ng pong biyahero ay pinapakita natin sa inyo yung mga ganitong mga eksena, yung ganitong tanawin mga kababayan. Napakaganda at maibahagi natin sa inyo para ay parang kaya sama namin kayo sa aming mga pinupuntahan na lugar dito po sa kabundukan at share natin. Ayan po, so kanina nung doon kami sa sitio Tuhis, hindi masyadong klaro, pero dito klarong klaro po. At nakabalik na pala kami dito mga kababayan. Nakapunta na kami dito dati yung nakarang taon, December. At ito yung yung alon, yung may ginagawang daanan. Yan, nakapunta na kami dito dati. Yan po. Ayan, yung alon. So dito, ayan tong kabundukan na to. Ayan po. Napakaganda po talaga ng mga kabundukan dito sa Mindanao. Ayan ron, dyan sa tawid may mga sakahan. Kaya tinatawag naming bukid po yung mga ganyan mga kababayan, kasi po dyan yung mga bukiri namin, yung magsasaka. Yung bukid nila ay nasa bundok, kaya tinatawag na bukid namin. Kasi yung mga ayan gaya niyan, yung mga sakahan nandyan sa bundok. Yan, pero yung Tagalog po kasi is parang baliktad yung sa Bisaya, yung ibig sabihin. Kasi yung bukid sa Tagalog is nasa patag, yung mga palayan, ganyan po. So para siyang baliktad mga kababayan. Dito ay klarong-klaro yung yung talon. Sumin natin konti. Talon. So para siyang yung kanyang view po mga kababayan is para siyang drawing. Para siyang pinta, parang pininta. Pero real po yan, totoo po yan mga brothers and sisters. Pagandahan ng mga tanawin. At puntahan natin si Yula at interviewin natin kung anong experience niya doon sa Sinulog, doon sa Cebu. So tara. Hi madam. May tatanong ako sa iyo madam. Kumusta ka na madam? Okay naman. Kumusta yung bakasyon mo? Ang saya, pero pag ginawa na ko yung picture, ganda kasi ng
Ayan. Ay, oo. Parang sunflower, no? Maliit. Pwede siyang pang liit. Musta yung experience sa Sinulog, madam? Actually, ang sinulog is, lagi naman akong sinulog. This year, medyo hindi ko na siya masyadong na-enjoy kasi sobrang layo ng venue ng sinulog. Hindi kami umabot dun sa street dancing. So, nakarating kami kasi late na rin kami nagising kasi nung punta kami dun, medyo late na. Hindi na kami nakaabot sa street dancing. Kaya hindi ko napanood yung street dancing pala. Fireworks lang napanood namin yung end na. Pero masaya kasi kasama namin yung family namin doon. Tapos yung party. Ganon. Ano ba ibig sabihin ng Sinulog, madam? Sinulog is siya, from the root word sulog. Sulog is yung sa tubig, yung dagat. Parang parang Sug sa Bisaya pangabsingwan no. Sug. sug, Sug nga mura siya gaana current ba sa tubig. current. Yes. So tinawag siyang sinulog kasi ang street dancing ng sinulog is parang parang yung mga tao. pag sumasayaw sila parang siyang sulog, agos ng tubig. Parang agos. Kaya pala Current ng tubig. Kaya siya tinawag na Sinulog. True. Diba? Kaya nalaman kayong trivia sa akin. Ayun ko lang nalaman yan, madam. Tapos ang sinulog is the mother of all festivals. Okay. Mother of all festival. Oo, kasi So siya pala yung pinakauna. ano daw. Pero yung sabi nila I don't know if atihan pero ang sinabi nila is the queen of all festival kasi siya pinakamagbongga, Daming tao. madrigas, siya pinakamalaking pinakabongga na festival sa Pilipinas. Ang sinulog. Yung madam, yung Pit Senior, ano yun? Pit Senior is yun siya, parang chant yun ng mga parang mabuhay, parang Pit Senior, parang Sabi nila daw, yung Sang Pit Senior, parang parang ganun. tinawag mo si Sang Pit Senior, parang Pit Senior. oo. Tinawag mo yung Panginoon. Oo. Yung gano'n, no? Kasi Senior Santo Niño nga, diba? Kasi Senior Santo Niño is siya ang baby Jesus daw. Oh, The oldest Santo Niño na dala ng Spaniard sa Pilipinas nasa Cebu, yung sa Basilica de Santo Niño. Yung nakita niyo doon, di ba? Oo, yung pinuntahan namin ni Sir Paul. Yun talaga siya ang pinakaunang Santo Niño dinala dito sa Pilipinas. Pinakaunang Santo Niño dito sa Pilipinas. Yun siya, Ano niya, no? Parang gold siguro yun ba, no? kaya nga mahal ang pan yun. Kailangan secured yun siya. Gold, nakita ko yung mga niya ba? Yung Yung sa Basilica. Pumunta parang kayo gold. doon, di ba? Oo, pumunta kami. Tumingin kami doon. Ang ganda. Ganun. Saka ikaw, di ba galing kang Cebu? Ano naman yung ano ba doon? Anong comment mo sa Cebu na pumunta ka doon? Yung pinakaunang nakita ko sa Cebu is na siya, parang popular na city. Yung parang progressive. Yun, ganun. At saka napuntahan ko din yung sabi kasi sa mga ninuno namin, yung pinagmulan talaga namin ay galing sa Cebuano talaga kayo. Oo. Kasi Yung karamihan ganun. naman sa mga taga Mindanao, Is, kasagaran sa mga taga Davao, mga taga Mindanao, galing Bisaya. yes, Visayas po. Nag-migrate lang sila kasi ang mga talagang taga rito, taga Mindanao ay mga lumad. Oo, Ikaw lumad. di ka naman, ayaw ko lang kung may lahi na kayong lumad, pero Wala. karamihan sa mga taga dito, mga Bisaya, galing talaga. Bisaya at saka Ilonggo. Galing Leyte, galing Bisaya. Ganun. Kaya ang salita dito, Bisaya, di ba? Yung talaga namin, tribe namin is, yung mama ko Ilonggo. Yung papa ko naman is Waray. Yung may Waray na may halong Bisaya na, tsaka si mama is Ilonggo na may halong Bisaya. Parang ganun. Ganun Kaya na nga siya. sa amin din, yung mga kaminero, galing talagang Argao, pero nasa Davao ang Mindanao, isa sa pinakamaraming kaminero kasi nag-migrate yung mga kanunuan. Yung mga nuno, no? namin. Kanunuan. From Argao, Cebu, nag-migrate to Mindanao. Kaya meron kami sa Jensan, pero pinakamarami talaga dito Sa Davao. Sa Mati, mga kaminero sa Mati, Davao Oriental. Dito sa
Pidapawan, mga kaminero, mga politiko. Pero ikaw, pinanganak ka saan? Ako pinanganak talaga ako sa Mati. Mati, Davao din yan, no? Sa Mati, Davao Gaya Oriental. talaga. Davawenya talaga ako. Davao yan. Pero, lumaki ako, ang dami ko napuntahan. Lumaki ako sa Leyte, napunta ako ng Cebu, napunta ako ng Negros, Manila, nag-aaral ako sa Manila. So, gala kasi kaya nga lakotsera ako, di ba? Nalibot mo na pala yung Kaya nga yung madamdaming buong ako. Pilipinas. Kaya madamdaming lakwatsera kasi Yes, lakwatsera kasi ka. lakwatsera. Kahit saan ka pumunta. Parang si Pugong Behero. Oo nga. Kasi Pugong Behero siya. is Kasi nung kasama kami ni Paul noon, kami dalawa magkatandim sa galaan. Kasama pa kami sa dati naming wala. so ayun nga mga brothers and sisters. So nalaman natin kung ano yung meaning ng sinulog galing kay Madam Daming, Madam Yola na lakwatsera. Kaya pala tinawag na lakwatsera kasi kahit saan lang makaabot yung luningning na to. So ayun, ayan. Nahingi namin yung guyaba, no? Na ang laki po mga brothers and sisters. Hanggang sa susunod po na ating pagsasama at pagkikita sa ating mga videos na i-upload. Kaya maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga 30 viewers. Malaking tulong po yun sa pagpunta namin dito sa mga bundok-bundok na gaya nito po mga kababayan. God bless po sa lahat. We love you all. Bye bye.